Alam nyo ba mga mi, isa sa reason kung bakit hindi ko ini-encourage na si customer yung bibili ng topper tapos ipapagawa kay baker. Kasi nga, ganito yung nangyayari, hindi akma yung possible na hindi akma yung nabiling topper ni customer doon sa cake na pinapagawa niya. Pag sa mga ganito kasi, pag si buyer yung, ay si baker or decorator yung gumawa, at least, napag-aaralan namin na maigi kung ano yung sizes na tama, yung saktong topper, pwede ba to sa cake, at least, matatansya namin siya kaagad kasi pag binili namin siya online, binabasa talaga namin na maigi yung details, tapos sinusure namin na tama pang cake talaga siya. Sakali man na sumablay kami, then no choice kami kung kundi bumili ng tama or panibago, then abonado kami. Pag sa ganito, ito kasi another neighborhood, nahiya na naman tayo mga mi, kaya no choice kundi accept. Pag sa mga ganito kasi, extra challenge, minsan, let's say, nag-add kami ng service fee, kaya lang, may time na hindi namin matansya syempre yung pinaka-oras na ganyan ng kakainin. So, abonado, kumbaga na mas malaki yung oras na kinain. Compare sa kami mismo yung nag-quote ng lahat, alam namin, tansya na namin kaagad kung gaano katagal namin siya magagawa, di ba? So, pag sa mga ganito, mas mainam talaga na full customized lahat si baker yung magpo-provide, or kung kayong bibili ng topper, i-DIY nyo siya. Bahala kayo kung paano nyo siya i-design. At least nag-enjoy pa kayo mag-design ng cake niyo, di ba? So, yun lang naman. Pero, kung sure naman kayo sa topper na mabibili din, ayos din lang. Yun lang, challenge talaga sa mga baker minsan. Kaya nga palang topper na nabili ni customer, ayan yung stress. So, feeling ko gusto kong kuhain yung isang ball dyan, tapos gawin ko siyang stress ball. Medyo naiba na nga yung ginawa ko dyan compare doon sa inspo na napagkasunduan namin. Pero so far, tuwan-tuwa nga pala si Celebrant. Kaya happy na din ako. So, yun lang.